Kabilang sa mga inilatag na plano ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang pag-upo sa pwesto ay ang pag-amyenda sa saligang batas. Mula sa unang plano na Constitutional Convention o CONCON, inihayag ng Pangulo na Constituent Assembly o CONAS na ang nais nilang tahakin na direksyon para sa charter change dahil mas praktikal umano ito. Ano nga ba ang pagkakaiba ng dalawa? Alamin natin yan sa ulat ni Jervis Manahan. Hello! Posibleng napahain pa ang oras ng trabaho sa Kongreso para sa Constituent Assembly o CONAS na isasagawa para baguhin ang saligang batas. Gusto raw kasi matiyak ng mga mambabatas na hindi maaapektuhan ng CONAS ang mandato ng mababang kapulungan na magpasa ng batas. Sa ngayon, 3 araw kada linggo ang sesyon ng Kamara at bawat sesyon ay tumatagal ng 4 hanggang 5 oras. Pwede raw pahabain pa ito at ayusin ang schedule para sa nakikitang CONAS. It is a matter of extending our hours at pakiusapan din natin yung ating mga distrito na kung po pwede ay mas mabawasan yung presensya ng ating mga representante dahil meron silang pangalawang papel na ginagampanan na ibinibigay ng saligang batas. Ang CONAS ang nakikitang paraan para maisagawa ang charter change o pagbabago ng ating konstitusyon. Sa ilalim nito, mismo ang Kamara at Senado na ang magbabago ng saligang batas. Mas mura at mabilis daw ang paraang ito kaysa sa orihinal na panukalang Constitutional Convention o CONCON. Sa CONCON kasi, magbobotohan pa ang bansa ng mga representante na magbabalangkas ng bagong saligang batas. Tinatayang aabot sa 6 hanggang 7 bilyong piso ang gagastusin para dito. Para kay Deputy Speaker at Marikina Representative Miro Kimbo, hindi na kailangan na magbotohan pa dahil ang pinakamahuhusay na representante ng bansa ay nasa Kongreso na. You cannot find a better representative than the current composition of Congress. You may not agree with each and every individual, but you cannot question that the mandate it has today, in my mind, is far better than any CONCON that can be elected later on, which in my belief is only going to be a duplication of what Congress is already today. Pangamba ng ilan, baka maitulak lang ang mga vested interests ng mga kongresista sa CONAS o kapag sila mismo ang bumuo ng konstitusyon. Kaya naman ipinanukala ni House Speaker Pantaleon Alvarez na gumawa ng isang Constitutional Commission na bubuuin ng 20 dalubhasa sa batas. Mas mapapabilis kasi nito ang proseso dahil gagawa na ang komisyon ng draft na magiging basihan ng Assembly para sa isasagawang charter change. Hindi pa rin nawawala yung mandato ng ating saligang batas sa aming mga kongresista na tulad na yung yung pag-aaral sa ating mga laang gugulin sa susunod na taon. Kailangan tingnan natin ang husayan. Tapos yung iba pang mga pinapanukalang batas ng mga kapwa naming kongresista, kailangan pag-aralan din natin yan. Bagamat na ang direksyon ng liderato ay patungo sa Constituent Assembly, ito ay base pa rin sa isang kondisyon na dapat na ang liderato ng mababang kapulungan at ng Senado ay umupo upang mapag-usapan kung ano ang dapat gawin. Para naman kay Vice President Leni Robredo na dati ring kongresista, mas pabor daw siya sa CONCON pero naiintindihan naman daw niya ang reservations ni Pangulong Duterte sa usaping ito. Pag CONCON, malaking budget yung kinakailangan, magbabudget sa eleksyon, magbabudget sa entire process. Pero para kasi sa akin, pag gusto natin talaga people participation, makapag-concentrate sa trabaho ng pag-aamyenda ng konstitusyon, mas maigi yung CONCON. Base sa pag-aaral ng Pulse Asia, 44% ng mga Pinoy ang di sang-ayon sa charter change. Tingin ni Kimbo ito'y dahil madalas nakaakibat ng charter change ang term extension o ang pagpapahaba ng termino ng mga opisyal ng gobyerno. Tingin ng mga mambabatas, posibleng hindi pa oras para sa mga ganitong survey dahil hindi pa raw naiintindihan ng mga Pilipino ang mga ganitong konsepto. Dahil dito, ipinapanukala rin ang pagkakaroon ng malakihang information campaign para maipaintindi sa bawat Pilipino kung ano ang mangyayari kapag binago na ang konstitusyon. Para sa PTV News, Jervis Manahan. Ako po si Cathy San Gabriel. Subscribe na sa PTV YouTube channel. I-click lang po ang subscribe button.